Magandang buhay, kabamba! Ito na po yung panghuling leftover ng aking lechon. Ginawa ko itong dinakdakan na lechon. Natry mo na ba itong recipe na to? Ako first time ko lang itong ginawa. Kaya tara na, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina para malaman mo kung paano ko ito niluto. Manood, matuto at mag-enjoy. Akin lang dinefrost yung aking frozen na lechon. After ng pagdi-defrost ko dito, pinainit ko ito dito sa aking oven ng 20 minutes sa 150 degrees Celsius. Habang pinapainit ko ito, nag-prepare naman na ako ng mga ricado na gagamitin. Simpleng ricado lang naman yung ating ilalagay dito. Kalamansi, sibuyas, mayonnaise, at sili na pampaanghang. After naman sa pagpapainit ng lechon, akin naman na itong hihiwain ng maninipis. Gumamit na lang ako dito ng gunting para mapabilis yung ating paghiwa dito. Alam nyo ba ang dinakdakan ay dito sa Ilocos region nag-originate? Isa ito sa mga kilalang recipe ng mga Ilocano. The best itong pang appetizer, pang pulutan at pang ulam na rin. Yung pinaka-authentic na dinakdakan ay ginagamitan ito ng utak ng baboy. Kaya lang hindi naman sapat minsan yung utak lang ng baboy yung ating nilalagay. Kaya dinadagdagan na lang ito ng mayonnaise. Sa karne naman ng baboy, ang part na ginagamit dito ay yung baba, tenga o kaya yung nguso. Kaya nung naglechon kami ng ulo ng baboy, naisipan kong itira yung ating baba ng baboy. Pati na rin yung mga maskara nito. Sa pagtitimpla naman dito, naglagay lang ako dito ng asin at yung piniga na kalamansi. Hindi ko muna nilahat na ilagay yung ating kalamansi dahil baka masubrahan ko naman at magiging maasim ito. Kaya inunti-unti ko lang yung paglagay dito. After ko naman nilagay yung kalamansi, isinunod ko namang nilagay yung pinong paminta at yung hiniwa nating puting sibuyas. At nilagay ko na yung ating mayonnaise. Yung ibang gumagawa ng dinakdakan ay nilalagyan nila ito ng luya. Pero di ako talaga naglalagay ng luya sa recipe na dinakdakan. Kanya-kanya kasi tayo ng panlasa. Minsan din kasi kung ano yung nakasanayan na natin. Lagi din natin tikman yung ating niluluto para may adjust natin yung lasa. Naglagay lang ako dito ng isang sili para may kunting anghang. Ganito lang po yung pagtimpla sa ginawa kong lechon na dinakdakan. Paki-like and share naman itong video na to, kabamba. Kung bago ka pa lang dito sa aking page, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen. Sana nagustuhan nyo itong na-share ko sa inyo na panibago na namang recipe. Salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!